Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, makukulong si Gina Acosta kasamang kanilang amo na si Sara Duterte. Senator Tulfo, kinastigo ang kabalbalan ni Gina at Senator Lapid, ginulat ang grupong Duterte. Grabe mga kaibigan, halos mawalan na ng pasensya ang mga senador dahil sa tila pag-iwas at paulit-ulit na sagot ni Gina Acosta. Malinaw sa paningin ng marami na tila pilit itong pinoprotektahan ang kanyang amo na si Sara Duterte. At ang pinakamatindi sa lahat, makukulong si Acosta at La Chica dahil sa pambabalasubas sa pera ng bayan at dapat din managot ang Vice Presidente at Senator Tulfo at Senator Lito Lapid. Kinastigo ang mga palusot ni Gina Acosta. Naku, abangan nyo po yan, pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Makukulong si Gina Acosta at si La Chica kahit paanong palusot nila para pagtakpan ang kanilang amo na si Sara Duterte. Pakinggan po natin to. Makukulong si Gina Acosta, makukulong si Mr. La Chica dito po sa maling paggamit ng confidential funds. Yun. Naniniwala si House Prosecutor at Bicol Sarok Party List Representative Terry Ridon na malaki ang pananagutan ni Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, sa umano'y maling paggasta ng tanggapan sa confidential funds na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Muling tumistigo sa Senate Impeachment Court si Acosta ngayong araw, kung saan sinabi niyang ibinigay niya kay dating OVP Security Head Colonel Raymond La Chica ang confidential funds dahil si La Chica anya ang nakakaalam sa confidential activities ng OVP. Pero bawal ito batay sa Commission on Audit Joint Circular 2015-01. Sinabi rin ni Acosta sa trial na walang official receipts mula sa medical expenses na pinagamitan ng OVP confidential funds. Ang sabi ni La Chica kay Ms. Acosta, yun na yun. Sabihin, dapat wala ng tanong-tanong. I don't think yan po yung proseso ng pong accountability na gusto po natin. Gusto natin may paper trail mula sa paglabas ng pera hanggang sa liquidation ko. Dito po mga detalye. Makailang beses nabanggit ni Acosta sa pagdinig si La Chica ngayong araw, kaya bukas anya ang prosekusyon na pag-aralan ang pagtestigo ni La Chica at kung magdadagdag pa sila ng mga testigo. Whether La Chica testifies or not, it's already admitted na hindi siya ang nag-disburse ng pera. Binigay niya kay La Chica. Di ba? So, all of the certifications na sinubmit nila to the COA, mali na. Kasi hindi naman siya ang wala naman siyang personal na alam kung saan ginamit, paano ginamit. Kumbinsido rin ang prosekusyon na tila playing safe si Acosta sa pagsagot sa mga tanong ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Yung tanong is, did you ask him to sign an acknowledgement receipt? Yes or no? Gipa-receive na ko siya, Your Honor. Being evasive. The question is so simple. Naniniwala akong kaya niyong gamitin ang wikang Pilipino rito. Nung binigay niyo yung 125 million sa kanya, pina-receive niyo sa kanya, ibig sabihin may pinirmahan siyang papel na tinanggap niya yung 125 million mula sa inyo. Opo, Your Honor. Okay. Ibang-iba rin anya ang pamamaraan ng pagsagot ni Acosta sa impeachment trial kung ikukumpara sa pagharap niya sa House Committee on Good Government and Public Accountability nang iniimbestigahan ang confidential fund use ng BICE. Sa kabila nito, para sa prosekusyon, malinaw pa rin naibunyag ni Acosta sa impeachment court ang questionableng paglalabas ng confidential funds ng OVP dahil sa pagkakasangkot dito ni La Chica. Yan ang inaabangan natin. Di po ba mga kaibigan, panagutin at ikulong ang mga mandarambong. Malinaw naman po kasi mga kaibigan na may nagawang paglabag itong si Gina Acosta sa pag-disburse ng pera ng confidential funds at damay nga dito si La Chica. At kung sino-sino pang mga alipores mga kaibigan o Poncio Pilato ni Sara Duterte. Pero mga kaibigan kahit na umamin na itong si Gina Acosta, abay itong si Senadora Amy mga kaibigan, pilit pinagtatakpan ang Vice Presidente. Pakinggan niyo po ito mga kaibigan, saglit lang to. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. O di ba mga kaibigan, ganun pala eh. So ibig bang sabihin nito, Senadora Amy, walang pananagutan si Sara Duterte?
Ganun ba? Isa pa to mga kaibigan, si Gina Acosta, kaya dapat lang to makulong di ba? Ang bilis sumagot. Basta pabor sa kanyang amo. Pero pag naka-corner mga kaibigan, biglang maang-maangan, tanga-tangahan. Kaya wag po kayong maawa dito kasi ito kasabwat din to. Masyadong halata mga kaibigan kung ano yung gusto ding i-frame dito ni Amy Marcos. Amy Duterte. Di ba mga kaibigan, ang gusto nilang ipalabas dito, walang kasalanan si Sara Duterte. Malinis, busilak, at hindi magnanakaw itong vice-presidente. Mula sa umpisa mga kaibigan, alam na alam naman natin, di ba? Kung ano yung gustong palabasin talaga dito ni Amy. Eto mga kaibigan, kailan pa yan? Nung August 5 mga kaibigan. Di ba? Sinasabi niya dito mga kaibigan, pinapakalat niya yung ganitong naratibo mga kaibigan. Si Fajarda at si Acosta lang dapat ang panagutin at hindi si Sara Duterte. Kasi daw mga kaibigan, sila lang yung accountable officer. Pero mga kaibigan, paulit-ulit na sinasabi hanggang ngayon ni Gina Acosta, ang nag-utos ng lahat ng ito ay si Sara Duterte. Hindi sila gagalaw nila chika kung walang utos ni Sara Duterte. Kaya nga nakakahiya mga kaibigan, yung tulad nito ni Amy at ni Robin. Oo. Kapag sila yung nagtatanong mga kaibigan, abay laging pabor sa kanilang amo. Feeling mga lawyer mga kaibigan. Pero wala namang kwenta yung mga tanong. Walang sustansya, walang lohika. Hindi tulad nito mga kaibigan ni Senador Lapid. Pakinggan po natin to. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million, kung linagay nyo sa kaha, sabi nyo, binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Kernel, nasaan napunta yung 45 million? Kanino nyo binigay? Sa aming vault pa po yun, Your Honor. Nung kinuha nyo yung 4 na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O hindi na, diniretso mo na kay Kernel La Chica? Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor. Hindi mo linagay sa vault? Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Hindi, Your yung Honor. pangalawa. Sabi mo, naibigay mo kay La Chica yung 80. Yung 45 million, saan mo linagay? Sa Kanino mo amin- binigay? Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po, na-release ko po yung first release ko na 80 million plus. After mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor. Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko tatanong kung sino yung Piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Yes. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may 2 lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor. Ulit-ulit? Na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operation or activities, Your Honor. Ba't yung pinagkatiwala si Colonel La Chica, may nakita ba kayong background niya? Nung siya, active pa siya hanggang ngayon. Ganda ng tanong. Meron ba siyang intelligence fund sa office niya, na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence fund po yan. Siya ba meron bang sariling intelligence fund? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo inalam? Hindi ko alam, Your Honor. Ayun lang po. Maraming salamat. O, di ba mga kaibigan? Minsan lang magsalita itong si Senator Lito Lapid.
pero mga kaibigan, makabuluhan, may sustansya, di po ba? Tulad na lamang nito, sa mga tanong niya mga kaibigan, di ba? Napatunayan natin sa harap ng publiko itong si Acosta na dapat sana mga kaibigan ay responsable bilang SDO, di ba? Pinagkatiwala sa kanya yung pera ng bayan, pero ang dating mga kaibigan, taga-tanggap lang pala, taga-pirma mga kaibigan. Taga-pirma lang itong si Acosta. SDO, pero mga kaibigan, ibinibigay kay La Chica na hindi naman dapat pala, siya yung nag-aastang SDO dahil daw sa utos ni Sara Duterte. Pinapakita lang po talaga dito ni Senator Lito Lapid mga kaibigan na hindi mo naman talaga kailangan maging mag-feeling abogado, gumamit ng mga legal terms, 'di ba, para madurog yung mga testigo tulad ni Acosta na halatang sinungaling. 'Di ba mga kaibigan, gumagamit lang po mga kaibigan itong si Senator Lapid ng lohika. Logic mga kaibigan na wala dito kay Robin Padilla. O di ba mga kaibigan, ipinamukha lang ni Senator Lito Lapid sa grupong Duterte at sa defense lawyer ni Sara Duterte na maging ang mga tahimik tulad niya, lalo na sa impeachment court, abay hindi niya matiis mga kaibigan ang halata na pag-iwas ni Gina Acosta at paulit-ulit na palusot para lang protektahan ang kanyang amo. Kaya tama lang mga kaibigan na makulong ito kasama nila Chica at ang kanilang amo. Tulad nga ng sabi po mga kaibigan ni Senator Tulfo, puro palusot kahit nagmumukha ng estupida itong si Gina Acosta sa sobrang pagprotekta kay Sara Duterte. Pakinggan po natin to. Ma'am, nakapaniuto na ka? Gamay lang, sir. Gamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mo kaon. Wala, okay. Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. kapag katao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good, normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Tama. Colonel, mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganung pangalan, bilat, pagong, pusa, etc., meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po ipirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-iba yung mga pangalan pero isa lang po ipirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yun si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. Kasi So you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementer po, Your Honor. So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Ano Real po talk. yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. O di ba mga kaibigan, anong tawag dyan? Ang hirap talaga mga kaibigan, no? Maging DDS at panatiko. Kahit alam na alam nila mga kaibigan yung sagot, no? Lalo na to si Acosta, SDO. Alam niya yung tamang proseso dyan mga kaibigan. Pero syempre, tanga-tangahan. Kasi nga naman, totoo naman mga kaibigan, di ba? Yung ibang DDS mga kaibigan sa totoo lang, kahit daw tawagin natin silang bobo at tanga, iboboto pa din nila si Sara. Pero pag tinanong naman natin mga kaibigan kung bakit si Sara pa rin ang pipiliin nila sa kabila ng lahat ng ito, ang tanging sagot lang po ay wala lang, basta si Sara lang. Tulad po nito mga kaibigan, check po natin to.
Kami napipisigan na sa kanilang dalawa. So, Sara? anong dahilan, ma'am? Wala pa akong ano. Basta, ano ko lang, Sara lang. Sa mga nagawa ni VP Sara, anong pinaka nagustuhan mo? Kaya ko magbigay ng comment. Sige, ma'am, thank you. Di ba? Tapos gusto nyo maging presidente yan, na hindi nyo nga kayang ipagmalaki. Yun lang yun mga kaibigan, panatiko. Di ba? Walang dahilan, basta si Sara lang. Ay nako, tuloy po natin to. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si VP Sara noon, hindi ka nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your So ano Honor. pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos? Meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi how ko long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet 6 years ka naging STO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba nagtitununto mo direct? Ganon. Mo, Maraming magyan na ako tinood, Your Honor. Okay. Last na lamang. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa'yo. Naawa ako sa'yo kasi I believe in my heart, hindi ka kurap ni Singkong Duling, wala kang ginalaw doon sa confidential funds na daan-daan milyon and bilyones. Ang masakit nito, yung mga taong nakinabang doon, binulsa yung ilang halaga sa perang yon or totally binulsa mga perang yon. Pangising-ising ngayon habang ikaw dito ginigil ka, pinagpapawisan ka, kawawa ang dating mo at baka makulong ka pa. My heart goes to you. Maraming salamat. Ay nako, alam niyo po mga kaibigan, no, hindi po ito pang iinsulto kay Gina Acosta tulad ng sinasabi ng mga Maka Duterte. Ang tunay lang po na punto dito ni Senador Raffy Tulfo ay accountability versus blind loyalty. Kitang-kita naman mga kaibigan, di ba? Yung logic kasi dito na ginamit ni Tulfo, kung ordinaryong tao ka, di ba mga kaibigan, average person, nakita mo ng may mga dokumento mga kaibigan na may Pagong, Pusa, Belat at iba pa. Tapos iba-ibang pangalan pero iisang pirma mga kaibigan na magkakatulad. Dapat 'di ba mga kaibigan, natural lamang na magtanong ka na bilang SDO, 'di ba? Pinagkatiwalaan ka. 'Di ba? Pero wala mga kaibigan. Hindi po ginawa 'yan ni Gina Acosta. Bagkos mga kaibigan, kahit alam niya siguro, no, na may mali sa proseso, may mali sa sinasabi ni Sara Duterte, abay sige pa din. Dahil nga mga kaibigan, utos ito ni Sara Duterte na isang vice-presidente, isang mayor noon na anak ni Duterte na pangulo noon mga kaibigan. Di ba? Basta utos ng kanyang amo. Sige lang. Tapos mga kaibigan, kahit hindi niya naman nakita kung paano ginastos yung pera dahil ibinigay niya kay La Chica, abay tiwala pa rin siya. O di ba mga kaibigan, anong tawag doon? Di ba? Stupido mga kaibigan, stupida. Di ba? Kaya naman, lalong ginisa mga kaibigan ni Presiding Officer Chis Escudero, itong si Acosta. Ang lakas magsinungaling mga kaibigan, ang kapal na muka. Pakinggan po natin to. Sabi niyo lahat ng sinasabi ni Colonel Lachica, pinapaniwalaan niyo base sa tiwala. Ang ginagawa niyo lamang ay tingnan kung tumutugma o nagtatali yung pera. Tama po? Yes po, Your Honor. Bakit sabi po ng COA sa notice of suspension nila, hindi nagtali yung pera? Sumobra po yung pinadala niyong acknowledgement receipts ng 150,000. So, Kaya nga mali po yung tali niyo. Yun po ang instances, Your Honor, yung after po na-release ko po yung 125 million kay Sir La Chica, Your Honor, tumawag po siya sa akin na kailangan pa niya ng 150K po, Your Honor,
for security purposes, Your Honor. Saan po galing yun 125 million lang po yung perang winidraw niyo sa bangko. So at that time, Your Honor, tumawag ako sa kay Asik Limer Oltonio, Your Honor, informing him, Your Honor, na tumawag po sa akin si Security Officer Colonel Lachica na kailangan po niya ng 150 for security, Your Honor. Saan galing po yung pera na binigay niyo sa kanya? Kay Asik Limer Oltonio po, Your Honor. Saan po naman niya nakuha yung pera? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi na rin po kayo nagtanong. Hindi. Basta binigyan niya po Ay, ako nako. ng 150,000, Your Honor. Ngayon, yung winidraw po niyo sa bangko, hindi ba cash advance po yun, yung 4 na quarter? As cash advance po, Your Honor. So, kailangan i-liquidate po, Your Honor. Magkano po ang bond ninyo? Di ko kami memorize, Your Honor. I'm sorry. Pero saklaw po yung amount na SBO yan, 125 million. Mm. Hindi niyo alam, ma'am? Basta Mamaangan. ang sabi ng accountant, ang maalala ko, Your Honor, na ang ban ko po ay ka-level po kung magkano po ang ikakas advance ko, Your Honor. Ma'am, ang kinash advance niyo po, 125, hindi pa niyo naliliquidate, nag-cash advance uli kayo ng 125 million uli para sa first quarter, nag-cash advance uli kayo ng another 125, wala pa pong tinanggap na liquidation. So magkano po ang kabuuang bond niyo? 500. Aabot po ba ng 500 million yung bond niyo para sa 500 million? Hindi makasagot eh. Parang 8 will... 8. Basta merong yung 8 yun, Your Honor. I'm sorry, dili ko ka-memorize, Your Honor. 8. Pero saklaw yung mini-withdraw niyong cash advance. Saklaw yata, Your Honor. Hindi po pwede kung hindi saklaw. So malamang saklaw, di ba? Ngayon, kanina pa kayo sabi ng sabing, dinisburse nyo kay Lachica, si Lachica nag-implement. Ano po bang ibig sabihin ninyo ng implement? Yung 8 iba't ibang lugar sa Pilipinas na binayaran sa loob ng parehong araw, sino po ang gumastos nun? Ang nag-implement po, si Colonel Lachica po, Your Honor. Ako po ang Pakinggan niyo po yung nag-disburse tanong sa ko. kanya. Ulit-ulit Binigay niyo po yung 125 million kay Colonel Lachica. Ayon mismo sa acknowledgement receipts na hawak ninyo, na tinali ninyo, sabi niyo rin po kanina, nagbigay ng pera sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar. Sa parehong petsa. Sino po ang nagbigay ng perang yon dun sa mga nakapangalan sa acknowledgement receipt? Hindi ko po alam, Your Honor, kasi hindi po ako nag-implement ng mga confidential activities or operation, Your Honor. Hindi rin si Colonel Lachica. Hindi ko masasabi, Your Honor. Basta ako, Your Honor, si Colonel Lachica po, ang security officer, Your sorry po, Honor. hindi ko pwedeng tanggapin yun dahil iba't ibang lugar, 5 hanggang 8 iba't ibang lugar, dinisburse yung pera. Kahit po si Colonel Lachica, hindi naman po siya si Superman, hindi naman niya kayang gawin yon na siya lang. So, ano po yung malamang sagot sa tanong? Hindi po si Colonel Lachica yung nagbigay ng mga pera yun sa mga taong nakapirma sa acknowledgement receipt. Malamang ibang tao yon. Tama. Malamang po, hindi ba? Parang, Your Honor, parang yung issue na yun, Your Honor, is parang sa DepEd po yata. Wala pong ganun sa OVP? Wala pong issue na ganun, Your Honor. Paano niyo po nalaman yun sa DepEd? Kasi yun po ang nalaman ko, Your Honor. Sa amin po sa EOM, wala pong ganun, Your Honor. Wala pong issue sa AOM. Kaugnay niyan, alam ko. Wala pong issue sa AOM. Hindi po in-issue sa AOM yung mga alias, yung paggamit ng iba't ibang pangalang kakaiba. Wala po sa AOM yan. Ang tanong ko po, Ma'am Gina, si Colonel Lachica ba na binigyan nyo ng kabuang pera, ang nagbigay din ng pera dun sa mga may acknowledgement receipt? Siya din mismo ba? O may ginamit din siyang ibang tao? Your Honor, hindi ko po yan masagot, Your Honor, kasi wala po ako sa ground, Your Honor. Si Colonel Lachica po ang nag-implement, Your Honor. Ibig sabihin po ba nag-implement siya yung nag-disburse? Siya po ang nag-implement, Your Honor. Kung may binayaran po siya, Your Honor. Ma'am, kung Kaya siya po ang nga. nag-implement, ibig sabihin siya ang nag-disburse. Siya Doon sa mga nagbayad. taong nakatanggap. Di umano. Opo. Basta ako, Your Honor, ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Siya po ang nag-implement, Ay, Your palusot. Honor. Siya Kayo po ang nag-disburse sa kanya, siya ang nag-disburse sa iba. Correct. Kayo ang nag-disburse sa kanya, siya ang nagbayad sa iba. O kayo po yung nagbayad sa kanya at binayad niya sa iba.
Disburse po yun sa inyo, di ba? Ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Tapos, kung may binayaran nun po siya, Oh, yun na nga kasi yun. siya po ang nag-implement, Your Honor. So nagdi-disburse din siya. Mm. Basta ako, Your Honor, nag-disburse ako Nako. bilang SDO, Your Honor. Ulitin ko, ma'am, hindi po komplikado to. Disbursing officer kayo, kaya nga SDO eh. Nag-disburse po kayo sa kanya. Yung Opo. ginawa ba niyang pagbabayad, hindi ba disbursement din yun? Mm. Nagbayad siya, Your Honor. Oh, yun Hindi naman ba pala eh. disbursement din po yun? Dinisburse niya yung pera. Hindi naman niya binulsa ba ni Colonel Lachica yung pera? Wala. Ang Hindi. bilis. Kamu sigurado kayo? Hindi. So pinambayad niya. So dinisburse nga niya dun sa mga taong nakatanggap ayon sa acknowledgement receipts. Dinisburse po niya, Your Honor, during the implementation po ng Yes. confidential activities and operation, Your Honor. So sa yung ground, Your implementation nga po niya, kasama doon yung pag-disburse ng pera. Honor. Ano po, Your Honor? Yung implementation na kanina nyo pa po sinasabi, kasama doon, Maiinis na. kasama sa pag-implement, Si Cheese. ang pag-disburse ng pera. Kaya nag-implement nun siya, Your Honor. Di ko na alam, Your Honor, kung paano po niya bibayaran ang mga tao, Your Honor. Hindi ko po tinatanong kung paano niya binayaran. Ang sinasabi ko po, siya yung nagbayad ng pera, siya yung nag-disburse ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya. Walang napunta sa kanya. Siya po ang nagbayad, Your Honor. Walang napunta sa kanya. Okay. Thank you very much, Ma'am Gina. Ay nako mga kaibigan, huling-huli itong si Acosta. Yan ang maganda dito mga kaibigan sa line of questioning ni Presiding Officer Cheese Escudero. Kung paano binuo ni Cheese Escudero yung pagtatanong niya, tapos hinayaan niya lang na sumagot ng sumagot itong si Acosta. Yun mga kaibigan. Pinagsalita niya ng pinagsalita hanggang sa lumabas mismo sa bunganga ni Gina Acosta na may mali sa paggamit mga kaibigan ng pera at mali sa proseso. So mga kaibigan, anong masasabi nyo dito? Dapat talaga makulong ito. Oo, itong mga to mga kaibigan, talagang binaboy mga kaibigan yung pondo ng taong bayan. Paano kasi? Nasanay na sila noong pa man. Inamin din mga kaibigan, di ba, ni Gina Acosta kung ano yung ginagawa nila ngayon sa confidential funds ngayong Vice Presidente, itong si Sara Duterte, ganun din po yung ginagawa nila noon pa man, nung mayor pa si Sara Duterte. At take note mga kaibigan, di hamak na triple o 5 beses na mas malaki yung confidential funds niya noon kaysa ngayon mga kaibigan. Na umabot lang ng 125 million. Pero noon mga kaibigan, halos bilyon na sa naging termino ni Sara Duterte as mayor. Saan napunta? Well mga kaibigan, kitang-kita na natin kung ganito nila ginawa at binabo yung pera ng taong bayan. Sigurado mga kaibigan, napunta sa kawalang hiyaan yung pera ng taong bayan. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.